Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang message galing sa kaibigan kong retired general na kung saan nagre-reklamo siya sa pamumuliti ko o pamumuliti ka ng isang mambabatas sa Armed Forces of the Philippines. Ito ang kanyang message. Sabi niya, grabe talaga ang pag-politicize ng isang mambabatas sa AFP ngayon. Yung pag-iikot ng lawmaker na ito sa mga kampo, pagtatawag niya ng mga commanders for a meeting. This never ever happened before by a lawmaker doing these things. Hindi nga halos ginagawa ni Secretary of National Defense ang pagtatawag ng meetings, pero ginagawa ng lawmaker na ito. Okay? Pamumulitika talaga ang ginagawa niya sa Armed Forces of the Philippines. Also, namimigay siya ng ayuda sa mga sundalo, saying he supports the armed forces of the Philippines. When the fact of the matter is that the only support the armed forces of the Philippines wants from lawmakers is for them to denounce the presence and activities of the CPP, NPA, NDF. Lawmakers cannot even openly say that the CPP, NPA, NDF are the enemies of the state. Ang kailangan ng AFP ay support of the whole of government to once and for all finish the war against the communist rebels. Sino ba talaga ang sinusuportahan ng lawmaker na ito? AFP or NPA? If you ask me, niloloko ng lawmaker na ito ang Armed Forces of the Philippines, but he is supporting the communist. Yun po ang message na aking natanggap. At magbibigay tayo ng reaksyon. Una, hindi niya binanggit kung sino yung lawmaker. Kung kailan nangyari yung pagtatawag ng lawmaker na ito ng meeting among AFP commanders. Kilala ko ang taong ito. Nagsama kami ng matagal. Kaya nagtataka ako kung sino itong lawmaker na ito. Hindi niya pinangalanan. Binitin niya eh. So ako, nag-analysis ako. At somebody, nasa mind ko na kailangan ayokong banggitin. Kayo, bahala na rin kayo. Sino ba itong mambabatas na umiikot sa mga AFP camps at nagtatawag ng meeting among AFP commanders? Grabe. First time nga ito eh. In my 34 years sa military service, ang SND talagang pupunta yan dahil alter ego ng commander-in-chief. Kailang for a lawmaker na magpatawag ng meeting, it never happened before. Ngayon lang. Only in the Philippines. Okay. And by the way, bakit itong retired general na ito ay nakapagbigay siya ng ganitong comment? Pinadala niya sa akin. Reaction po ito sa aking vlog tungkol sa post ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook page na ang
title ni Attorney Vic sa kanyang post is Peligro ang pamumulitika sa Armed Forces of the Philippines. So, napansin din, nalaman ni Attorney Vic na mayroong nangyayaring pamumulitika sa Armed Forces of the Philippines. Ano naman ang basihan ni Attorney Vic na mayroong nangyayaring pamumulitika? Okay, mayroon pong article na sinulat ni retired Major General Edgar Arevalo. Dati siyang spokesman ng AFP panahon ni PRRD at isang abogado pala ito. Marunong na abogado at nakasama ko rin siya. Na-assign kaming dalawa sa Philippine Military Academy. Major Arevalo pa siya noon. Ako naman, Lieutenant Colonel. At very professional. Highly credible itong official na ito. Sa column ni Major General Arevalo sa Manila Times, Crow's Nest ang title, siniwalat niya yung demoralisasyon na nangyayari among the officers and men sa AFP dahil sabi ni General Arevalo, mayroong 5 active AFP generals, 2 major general, 3 brigadier general na na-relieve sa kanilang pwesto without due process. Basta na lang, i-relieve lang. At naka-floating status sila ngayon. So, masakit yun. You know, mabigat yung article na yun from a retired general na very credible na nire-respeto siya sa Armed Forces of the Philippines. At itong revelation ni General Arevalo sa kanyang article ay nagtugma sa vlog ni Fair Lady Maharlika sometime December. Sabi ni Maharlika may puting ahas niya from the Armed Forces of the Philippines na nirereklamo niya yung pamumulitika nga sa AAP, yung 5 general na na-relieve without cause. Kung ano yung informasyon na natanggap ni Maharlika sa kanyang puting ahas from the AAP, yun din ang sinasabi ni Major General Arevalo. Anyway, hindi mo naman maiwasan yan, yung pamumulitika sa AFP. Meron. To me, sa aking nabantayan nung pumasok ako sa serbisyo 1983, nabantayan ko na merong pamumulitika sa AFP. At dahil sa pamumulitika, nasira, unti-unting na-degrade, nawala yung professionalism sa AFP. Ano yung klaseng pamumulitika nung panahon ni Marcos Sr.? Yung palaging extension ng AFP Chief of Staff, yung trusted niya na si General Fabian Ver. Imbes na mag-retire na, extend na naman, extend. Nawawalan po ng opportunity ang mga sumusunod na general na maging AFP Chief of Staff. Kaya, nagkaroon ng demoralisasyon. Kaya, ayun, saksi ako. Yung disiplina, professionalism ng Armed Forces ay nasa masamang kalagayan nung pumasok ako sa serbisyo dahil sa pamumulitika. Panahon ni PGMA, nangyari din yan dahil may kilala ako. Pwedeng banggitin ko na lang pangalan. Si Major General Samuel Bagasin. Division Commander ko siya sa 4th Infantry Division. Na-promote siya, na-aprobahan ang kanyang assumption as na magiging Southern Command Chief, yung nakabase sa Zamboanga City. So, nandun na siya, pamilya niya nandun na, naghihintay na lang sa turnover ceremony the following day. But on the following day, yun na, pamumulitika. Ito, panahon ni PGMA. Iba ang nag-take over. Biglang sumingit ang order. Ang nag-take over, ibang opisyal. Hindi ko na lang banggitin ang pangalan. Kaya lang ito,
mabanggit ko ang pangalan ng, kasi boss ko ito, mabait, magaling na general ito, si General Bagasin. He is well deserving to become the hepe ng Southern Command. Naaprubahan na ng presidente si PGMA. Bakit na on the actual day of assumption, iba ang nag-take over? Yun na po ang pamumulitika. Nakaka-demoralize. At ito, panahon ngayon ng administrasyon na yon, according to General Arevalo sa article niya, the same thing na nangyayari. May 2-star general, approved na ang kanyang designation na maging area commander. Nandun na ang pamilya niya, nandun na sa venue, everything is set. On the actual day, yung assumption of command, iba ang nag-take over kasi nasingitan, na-influensyahan ang politiko. Yung appointing authority, nag-iba ang isip. Nasulsulan ba o nadiktahan? I don't know. So, yun po ang summary nitong kaibigan kong retired general na ito, na nirereklamo niya ang isang politiko o lawmaker na namumulitika sa Armed Forces of the Philippines. Sana matuldukan na ito kasi ang magiging kawawa po ang taong bayan na umaasa sa protection ng Armed Forces of the Philippines. Sana ma-insulate o maging politics-proof free ang AFP para ang loyalty ng Armed Forces of the Philippines walang iba kundi ang Diyos, ang konstitusyon, ang bansa at ang taong bayan at ang mga politiko. Huwag niyong pakialaman ang professionalism ng Armed Forces of the Philippines.